Paano kumita sa pag-aalaga at pagnenegosyo ng manok broiler? Ito ang kumpletong gabay mo mula sa sisiw hanggang sa pag-aani. Kaya naman magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating panibagong video. Kung nais ninyong matutunan ang tamang paraan ng pag-aalaga ng manok broiler at paano ito gawin ng isang kumikitang negosyo, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video. Tatalakayin natin ang lahat ng mahalagang hakbang mula sa paghahanda ng kulungan, pagbili ng sisiw, pagpapakain, pag-iwas sa sakit, hanggang sa pag-aani at pagbebenta. Ang broiler ay isang uri ng manok na pinapalaki para sa karne. Dahil sa mabilis nitong paglaki, maaaring anihin sa loob lamang ng 30 hanggang 35 days kung maayos ang pangangalaga. Dahil dito, isa ito sa sikat na negosyo sa sektor ng agrikultura. Ang unang hakbang ay pagpaplano ng negosyo para pagkakitaan. Bago bumili ng kahit isang sisiw, gumawa muna ng plano. Pero bago yan ay tanungin mo muna ang iyong sarili kung ilang manok ang kaya mong alagaan, magkano ang iyong puhunan, at kung may sapat kang espasyo, at kung sino ang pagbibintahan mo pagkatapos ng harvest. Mas mabuting may nakahanda ka ng mga buyer bago pa man dumating ang araw ng pag-aani. Kailangan mo din ihanda ang kulungan bago pa man dumating ang mga sisiw at siguraduhing malinis. Dahil ang kulungan ang pundasyon ng matagumpay na pagpapalaki ng broiler. Pumili ng lugar na mataas at hindi bahain. Dapat ay may maayos na bentilasyon, ngunit hindi direktang tinatamaan ng malakas na hangin. Gumamit ng matibay na bubong upang maprotektahan ang mga manok laban sa init at ulan. Maglagay ng rice hull o ipa ng palay na may kapal na 2 hanggang 4 na pulgada bilang bedding. Ito ang sisipsip ng dumi at ng kahalumigmigan. Bago dumating ang mga sisiw, linisin at disinfect ang buong kulungan. Hugasan ang mga pakainan at inuman at hayaang matuyo bago gamitin. Ang pagbili ng sisiw ay bumili lamang ng day-old chick mula sa mapagkakatiwalaang hatchery. Pumili ng mga sisiw na aktibo at masigla, maliwanag ang mga mata, walang depormidad, pare-pareho ang laki, malinis ang balahibo, laging aktibo. Yan ang magandang klase ng mga sisiw na magandang alagaan at siguradong mababa ang immortality. Ang magandang kalidad ng mga sisiw ay malaking tulong para sa pagkakaroon ng mataas na produksyon. Ang brooding uunang 2 linggo. Ito ang pinakamahalagang yugto ng pagpapalaki. Panatilihing mainit ang kulungan gamit ang brooder lamp o ibang pagkukuhanan ng init. Ang sobrang lamig ay maaaring magdulot ng stress at pagkamatay ng mga sisiw. At pagdating nila sa kulungan, painumin muna sila ng malinis na tubig na may electrolyte o bitamina. Pagkatapos ng 1 hanggang 2 oras, saka sila pakainin. Obserbahan ang kilos ng mga sisiw. Kapag nagsisiksikan sila sa ilalim ng ilaw, ibig sabihin kulang ang init. Kapag malayo sila sa ilaw, ang ibig sabihin ay sobra ang init. Kapag pantay-pantay nilang pagkakalat, tama ang temperatura. At ito naman ang tamang pagpapakain. May 3 uri ng feeds na gagamitin. Starter feeds para sa edad na 1 hanggang 10 araw. At grower feeds para sa edad na 11 hanggang 24 na araw. At finisher feeds para sa edad na 25 araw hanggang sa pag-aani. Dapat laging may sapat na pagkain at malinis na tubig. Ang kakulangan sa pagkain kahit 1 araw lamang ay maaaring magpabagal ng paglaki ng mga broiler. Ang araw-araw naman na mga dapat gawin ay linisin ang inuman, dagdagan ang pagkain kung kinakailangan, alisin ang basang bedding, tingnan kung may sakit o mahina,
i-record ang dami ng namatay o konsumo ng feeds. Ang tamang record keeping ay mahalaga upang malaman kung kumikita ang negosyo. Iiwas ang mga alaga sa sakit dahil mas madali ang pag-iwas kaysa gamutin ang sakit. Panatilihing malinis ang kulungan. Limitahan ang pagpasok ng mga bisita. Maglagay ng footbath na may disinfectant sa pasukan. Sundin ang payo ng veterinaryo tungkol sa pagbabakuna at paggamit ng bitamina. Kapag may manok na may sakit, agad itong ihiwalay. At habang lumalaki ang mga broiler, mas madami ang inilalabas nito na ammonia. Siguraduhing maayos ang daloy ng hangin upang maiwasan ang sakit sa paghinga. Kapag namatayan ka ng alaga ay huwag itong indahin. Bagkus ay pag-aralan para lalong maiwasan ang pagkamatay nila at hindi mahawa ang iba. Normal lamang na may kaunting mortality, ngunit dapat itong mapanatiling mababa. Ang mortality o ang pagkamatay dulot ng maruming kulungan, sobrang init o lamig, kulang sa pagpapakain, kontaminadong tubig, nakakahawang sakit. Karaniwan itong inaani pagkalipas ng 30 days hanggang 35 days. Karaniwan sa broiler ay may timbang na 1.5 hanggang 2.2 kilo. Depende sa lahi, kalidad ng feeds at tamang pamamahala. At bago ito anihin ay alisin muna ang pagkain ilang oras bago ang transportasyon. Ayon sa karaniwang praktis ng buyer, ngunit huwag pagkaita ng malinis na inuming tubig. Siguraduhing maingat ang paghuli upang maiwasan ang pasa o bali. At ito naman ang maramihang maaaring pwedeng pagbentahan. Ang una ay ang poultry traders, public market, meat shops, hotel and restaurant, caterers, online buyer, mga seller. Mas mataas ang kita kung direkta ka magbebenta kaysa dumaan sa maraming middleman. Halimbawa ng kita nito, kung mayroon kang 500 pirasong sisiw na inaalagaan, kung 480 ang buhay na ma-harvest at maibebenta, at maayos ang feeds conversion at mababa ang mortality, maaaring magkaroon ng magandang tubo. Pagkatapos ibawas ang lahat ng gastusin tulad ng sisiw, feeds, bitamina, gamot, kuryente at tubig, pati na rin ang labor. Ang aktwal na kita nito ay nakadepende sa presyo ng feeds, halaga ng bentahan at dami ng namatay. At ito ang mga sekreto ng matagumpay na broiler farmer. Ang una ay huwag magtipid sa kalidad ng sisiw. Ikalawa ay gumamit ng dekalidad na feeds. Ikatlo ay panatilihing malinis ang kulungan. Ikaapat ay obserbahan ang mga manok araw-araw. Ikalima ay magkaroon ng siguradong buyer bago ang pag-harvest. At higit sa lahat, panatilihing maayos ang talaan ng gastos at kita upang alam kung paano mapapaganda ang iyong negosyo. Ang pag-aalaga ng manok broiler ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay isang seryosong negosyo na nangangailangan ng tamang kaalaman, disiplina at mahusay na pamamahala. Kung susundin ninyo ang tamang hakbang mula sa paghahanda ng kulungan, wastong pagpapakain, pangangalaga sa kalusugan ng mga manok, hanggang sa tamang pagbebenta, mas malaki ang posibilidad na magkaroon kayo ng matagumpay at tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung may natutunan kayo sa bidyong ito ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating video tungkol sa pag-aalaga at pagninegosyo ng sari-saring pwedeng pagkakitaan sa maliit na puhunan na pwedeng palagupin.